Ang topic natin ngayong araw nito, kasi nung Monday hindi ko rin naturuan yung yung non-stem. Kasi nasa ako parati, nasa ilog. Yung thesis no, ng ladderized na automated trash collector. No, ano namin. Nahirapan kami sa mechanical parts. Sa electronics part, walang problema. Gumagana namin controller niya, even the program. Even the remote. Na lang kami sa mechanical. Sana by Friday, which is our laboratory, ay magawa na namin. Kaya nga, minute ko ngayon para hindi nyo ko makalimutan. At sa Friday, siguro ko collectin ko na lang yung mga recorded sa all-pass filter. First time kong gagawin din yung all-pass kasi din ako nag-hybrid. Pero kasi ang all-pass filter is more on phase shifting lang naman yan eh. Pero basically, 4 lang talaga yung filter natin. Low pass, high pass, band reject. Okay. Pero alam ko may hybrid, no? It's a matter of collecting them. Pero may iba pa rin yung all pass, no? But I rather choose the all pass to be part of the experiment because of its unique application. Shifting kasi the techniques or technology now is encrypting the signal, the information para pag may noise, no, nare-recover, madali siyang recover. Well, anyway, are you ready to listen? Yes. Yes. Yes, teacher. So let's rock and roll. So let's rock and roll. Yes po. Ay nga, let's rock and roll nga eh. Rock and roll, sir. Yan. Yung sa inyo ba yung may kumanta? Sa inyo yun Sa inyo, tama section yan. Di ba, Abram, sa inyo yan, no? Yes po, sir. Opo. Huwag na natin ulitin. Joke lang, maganda nga eh. Nagtatakbuhan yung mga daga rito pag pinapatugtog ko yun. Okay, nagbago na yung screen? Yes po. Yes po, sir. Chapter, ano tayo ngayon? 5. FM to. This is a 36 slide or 34, if I'm not mistaken. Ayan. Nakita nyo na? Opo, sir. Yes po. Nakita nyo ito na may quiz. Nung face-to-face talaga, every meeting may quiz ako. Kaso, pag online, no? Inaano lang ako ng mga iba, hindi naman lahat. Parang I'm only pushing you to cheat na something like that. Anyway, so FM chapter 5 of Prancel, 3rd edition. Are you listening? Let's. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Si Eds, din nakikinig yan si Eds. Sir, nakikinig ako, sir. Hindi ko narinig ang boses mo eh. Alright, busy as a prototype. Okay. So chapter 5 is about, of course, FM. And the improved version of FM, which is the phase modulation. And the hypothetical understanding using via index and sideband. And the noise suppression, that's why FM is nice, has a clear sound quality. Okay, and we're going to have a fighting. We're going to fight module FM versus AM. So Ferdinand Marcos versus
AM. Wala na maisip. Okay. Miss Dulyok. Miss Ano po, Dulyok. sir? Miss Dulyok. Andiyan ka? Yes. Apo. Sige. Pakibisaya to. Ay, hindi. Pakibas. A sine wave carrier can be modified for the purpose of transmitting information from one place to another by varying its frequency. This is known as frequency modulation, or FM. In FM, the carrier amplitude remains constant and the carrier frequency is changed by modulating signal. Thank you. Okay. So, yun ang kaiba niya sa AM. Ito naman frequency. No, the varying frequency. Ang ano naman, ang FM, the varying amplitude. Okay? Pag tumaas ang FM, yung amplitude niya, papasok yan sa isang limiter. Tumataas naman kasi tumataas, parang parang yung noise kasi, pag pumasok yan sa isang signal ng FM, parang nagiging AM ang itsura. Kukuha ko ng pen. Okay. Paano ba yan? Dito na lang. Ito. Gawin natin red. Yan. Kung meron kang FM, di ba, constant yung amplitude. No? Because of the noise, tumataas yan. No? Tumataas yan. Ano tingin mo ngayon sa mga FM? Demonyo na. Kasi may sungay eh. Oh. Hello. Nag-gets niyo ba? Gets, sir. Gets na gets. Tapos iboboto nyo sa sa presidente. Eh, ano nangyari sa Pilipinas? Yan. So, papasok yan sa limiter. Yan, parang tunnel, parang tubo, no? Limiter yan eh. Pero circuit yan siyempre, no? L-I-M limiter. E-R. E-R. Ayan. So, pag pumasok yan dito, ayan, sa loob, fix na yan. No, nawala na yung mga spikes, yung mga sungay ng demonyo. Okay. Okay. Yan. Okay. Yung dyan, yung ayaw magpakain sa karinderya, pakibasa to. Continuation. Hello. Yung ayaw magpakain sa karinderya, pakibasa yan. As the amplitude of the information signal Teka, galit ka? Hindi naman, sir. Malumanay. As the amplitude of the information signal varies, the carrier frequency shift proportionally. As the modulating signal amplitude increases, the carrier frequency increases. With no modulation, the carrier is at its normal center or resting frequency. Yan. Pag nagsasalita ka parang amoy minudo yung kinain mo kanina. Hindi yun kinain ko kanina, sir eh. Friday, nandyan uli kami sa kami kakain uli dun sa dyan sa Bay Breeze. Tapat nga ni, sinabi ko sa yung tindahan dyan. Anyway, kung ayaw nyo, di wag. So, dito natin, as the amplitude of the information signal varies, the carrier frequency shift. So,
Ganyan yung nangyayari, guys, no? Pag ito yung carrier frequency, yung sa taas, yung A. Tapos ito yung boses ng announcer o music, MP4, MP3, whatever. So, information yan. So, ganyan nangyayari sa FM signal. Ayan, no? Pag nasa peak ka, no, nagdidikit-dikit sila. Pag nasa below peak ka naman, naglalayo-layo sila. Tapos, yung phase naman, nagkakaroon ng phase shifting dyan, no? Hindi lang natin napansin gaano kasi nga masyadong dikit-dikit sila. Pero later on, we will see. Okay? Pero pag wala namang nagsasalita, wala to. Wala nagsalita rito. So, normal lang, no? Whatever is this, ito yung FM mo. Ito yung station ID na tinatawag. Okay? Ganun din sa AM. Okay? Ayan. Andiyan na ba si Nono? Nono. Miss Nono, andiyan ka? Hello? Kaklase niyo ba si Nono? Ayen? Sir, sino po? Nono ba yun? Nono o sa non-STEM siya? Dito ba siya? Hindi, wala pong nono, sir. Dito. Oh, wala. Ayun. O di paltan. Si Froilan, yung boyfriend ni Carla. Froilan? Hello po, sir. Yes. Wala. Sige. Hello po, sir. Ligawan mo si Carla sa pagbabasa ng nitong slide na to. Sweet ba, sir? Yeah. Frequency deviation is the amount of change in carrier frequency produced by modulating signal. Sweet ba, sir? Joke lang. The frequency deviation rate is how many times per second carrier frequency deviates above or below center frequency. The frequency of the modulating yung sobrang init determines the frequency deviation rate. A type of modulation called frequency tuning is used in transmission of binary data in digital low-speed computer model. Okay. Nasa labas ka na, Froilan? Sir, nandito po sa bahay. Sa bahay po. Ano yung naririnig kong tambutso? Hello, ano yung naririnig kong tambutso? Kasama ba sa FM yon? Hello? May naka-open mic po ata kanina, sir. Meron. Parang si ano yon? Boss, saan ka, Abram? sa bahay po, sir. Kaninong boses yun? Hindi sa akin yun, sir. Melvin po, sir, yung naka-open mic kanina, sir. Kanina? Kanina yan? Dito po, sir, kay Melvin. Nakatapo, sir, yung naka-open mic. Melvin. Sorry, Abram. Hindi ko kasi Anyway. Yes, sir. Present. Nasa labas ka ng bahay, Melvin? Po, sir. Dito po sa bahay, sir. Bakit nakahubad ka? Hindi po, sir. Naka-t-shirt po. Naka-t-shirt po, sir. Ano yung tambutso naririnig ko dyan? Main road kasi dito, sir. Dito po ako sa labas na sa balkonahe po namin nagkaklase po, sir. Yes po, sir. Boses yung... May kasama ka dyan? Yes po, sir. Si Lola ko po. Naglalaba.
May narinig kong lalaki. Tambucho sabi mo. Tambucho, mainit ba yung tambucho? O sige. Kamusta mo kay lola mo? Kumain na kamo ako, kamo. Baka magluto pa siya ng merienda. Sige. Thank you, thank you. Yes, sir. Thank you rin. Ayan. So, kung may modulation index, ang AM, ang FM may frequency deviation. Now, it is a rate, no? How many times per second the frequency, the carrier deviates above or below. Okay? Tapos, it also can be correlated to what we call frequency shift keying and being used for digital cell phones and low-speed computer modems, no? Ito yung technology, guys, na on which the FM is being converted to shift keying, 1 and 0. Makikita natin mamaya. Okay? Ayun kanina. Kasi we are on a digital transmission now. So, at least maganda na rin malaman natin na the phase modulation comes from the principle of FM. Okay? Andiyan ba si Maranao? Pakibasa nga, Maranao. Wala. Wala si Presil. Presley. Sir, hindi po ako Maranao. Ano ba? Tausog. Badyaw. Maguindanao. Sige, pakibasa. Sir, saan po yung babasahin? Wala ka bang kopya dyan? Di ba in-upload ko na to sa inyo? O yan. Sige. When the amount of phase shift of a constant frequency carrier is varied in accordance with the modulating signal, the resulting output is a PM signal. Phase modulators produce a phase shift, which is a time separation between two sine waves of the same frequency. The greater the amplitude of the modulating signal, the greater the phase shift. Ayan. Thank you. So PM, so that is phase modulation. When the amount of phase shift of a constant frequency is varied in accordance with the modulating signal, then the result is phase modulation. Okay, tingnan natin susunod niyang slide. Ito yung ang PM is the lower part, no? So mapapansin mo habang bumibilis because of this peak, okay? Positive peak, okay? Nagkakaroon ng phase shift, no? In fact, these things area, no? Parang na-advance na unahan siya, no? Pagdating sa PM. Kung ito yung sa lower peak, ay, ito sa lower peak, ito, ayaw magsulat. Itong sa lower peak, ayaw talaga magsulat. Ben. Mapapansin nyo, no? Itong copy na to is just parang lang siya na pinay-shift, inunahan lang niya. Kasi yung phase shift can be advanced and can be delayed, no? Pero in this case, inusog mo lang siya, no? Parang nag-lead, hindi sa leading. Okay? And the PM also a maximum frequency deviation produced by a phase modulator, of course, during the time that the modulating signal is changing at the most rapid rate. Ayan yun. Okay. So, yung A, ito yung boses ng tao. Siyempre, yan, sine wave yan. Pero
Sinotot lang yan para makita nyo yung mga time ng changing ng phase mo, ng pag-shift. Tapos ito yung FM signal, no? Kung mapapansin mo, halos pareho lang yan. In-adjust lang. Ano ngayon ang relationship ng modulating signal and carrier? Marie o Mary? Mary po, sir. Mary. Wow. Merry Christmas. Merry Christmas po, sir. Mamamas ko po. No problem. Basta't lahat ng kapangalan ng Mary ay bibigyan ko ng gift. Gusto mo ng Jollibee? McDo po. O, punta ka doon. Punta ka lang. Hindi kumain ka doon. Bayaran mo. Hindi, joke lang. Sige, pakibasa ate. In FM and in PM, the frequency deviation is directly proportional to the amplitude of the modulating signal. In PM, the maximum amount of leading or lagging phase shift occurs at the peak amplitudes of the modulating signal. In PM, the carrier deviation is proportional to both the modulating frequency and the amplitude. Thank you. Ito yung sinabi kanina na directly proportional sila. Yung nga lang, meron ng leading or lagging, no? For in that case, that is leading. No, yung leading yung PM, lagging naman yung FM. Something like that, no? Ayan. Well, this is a graphical way or hypothetical way of understanding one way to correlate with the PM. Okay? Yung A, ito is modulating signal amplitude. Okay? So, directly proportional. Tapos ito naman, parang some sort of inversely. So, dapat, anyway, parang inversely nga, no? Hindi, ito yung leading and lagging. Anyway, no? Leading or lagging ng 90 degrees. Ano pa? About FM. Converting PM into FM. These are our concern and parameters. Pakibasa nga. Water. Mr. Water. Mr. Water. Water. Mr. Water, andyan ba? Andyan ka, nasa loob ka. Hello po, sir. Ayun. Ba't ang tagal mong sumagot? Siguro you are doing different things. Naka-off kasi yung mic ko. Ay, naglolo ko yung mic ko, sir. Sabi lang. Okay lang yon. Importante you are honest. Kahit ano pa, importante honest kayo, guys. Ha? Okay, mahiya magsabi na, sir, may ginagawa ako. Ha? Ano totoo? Sira ang mic o may ginagawa kang iba? Naglolo ko yung mic, sir. Nag-quit ako, sir. Tapos nag-join ulit ako. So, sa birthday mo, kailan ang birthday mo? July 2, sir. July ka pa. Anong July ka? 2000. July 2. Hindi ka cancer. Anyway, reregaluhan ka ni Mary, ha? Ng headset. Sige po, sir. Asahan ko po. Mary, ha? Wala po akong pera, sir. Pagka binigyan nyo na po ako ng pamasko, sir. Pag pumunta ka ng McDo, bili ka ng 4 na hamburger, merong libreng headset. Okay? Sir, antayin ko muna po yung pamasko nyo. Ba't kayo ganyan? Wala pa akong pera. Okay, maingay. Naririnig tuloy ng kapitbahay na wala akong pera. Hindi, joke lang. Sige. Pag nakita kita tayo, malapit na mag face to face, 5 years from now. Okay. Basa. Tubig. In order to make
In order to make PM compatible with FM, the deviation produced by frequency variations in the modulating signal must be compensated for. This compensation can be accomplished by passing the intelligent signal through a low-pass RC network. This RC low-pass filter is called a frequency correcting network, predistorter, or nga, one F filter and causes the higher modulating frequencies to be attenuated. The FM produced by a phase modulator is called indirect FM. Ayan. Kanina binanggit yung modem. Pag sinabi natin modem, modulation, demodulation. At the receiver side, no, you can convert FM to PM or vice versa. Actually, ito yung hinihintay ko rin isang application ng low pass filter. Okay? Yung ginagamit siya for compensation or for matching. Okay? In converting PM to FM. Okay? Kung ang transmitter, FM to PM, ito namang modem from PM to FM. And they are being called as indirect FM. Okay? A phase shift keying is the process of a phase modulating a carrier with binary data called the phase shift keying, PSK or PIX, or binary phase shift keying, BPIX. The signal has a constant frequency, but the phase of the signal from some reference changes as the binary modulating signal. We will see. Ayan, see? 0, 1, 0, 1, no? Ito, 1, 0. Logic 0, logic 1, logic 0, logic 1. Okay? And then, kung 0 to 1, nagkakaroon ka ng 180 degrees phase shift. Tapos, kung nandito ka naman, nagsishift ka, okay, from 1 to 0 ng 180 degrees. Okay? These are the basic for digital com, no, for digicom, no. Ngayon kasi ang mga communication ngayon is more on quadrature amplitude modulation, QAM. Meron na tayo, nasa ano na tayo ngayon? Nasa 1024 QAM or 512 QAM. Imagine sa isang carrier, meron kang 512 na messages in one bus, in one carrier. Imagine that. Okay? Ganong kabilis, tapos naka 5G ka, no? Yung 5G yata ngayon is minimum is 1024 different information in one, no? Ganun ka broadband ngayon. Tapos bibilisan pa ng transmission speed ng time. Panis. Hindi ka pa nagki-click, na download mo na. Hindi ka pa nag-open ng laptop, nag-uplink ka na, nag-send ka na. Di ba? Sa China nga daw, di ba? Habang naglalakad, pwede ka mag-download. Ang ganun kabilis daw. Ang uplink and downlink ng mga data or files. Okay. So, what are these in FM? The modulation index and sideband. Now, let me hear the voice of Katubig. Miss Katubig, are you here? Di ba may kaklase kang Katubig? Hello? Ano ba ito? Lalaki, babae? Lalaki, sir. Lalaki. Sorry. Mr. Katubig, basa. Ano po, sir? Simula po sa any modulation po. Hindi. Doon ka magsimula sa unang slide. Hindi, siyempre yan. Any modulation process produces sidebands.
When a constant frequency, sine waves modulates a carrier two-side frequency are produced. Mm. Side frequencies are the sum and difference of the carrier and modulating frequency. Mm. The bandwidth of an FM signal is usually much wider than an AM signal Mm. with the same modulating signal. Yan. So halos pareho lang sila ng AM. Kaya lang yung broadband kasi ang AM is I think it's 10 kilohertz, di ba? Plus or minus 5 kilohertz plus 5 another 5 kilohertz for the upper side. But yeah, 10 no kilohertz bandwidth. Ito it's more on megahertz, no? Kaya nga wider. Okay. And modulation index, sino pwede magbasa dyan? Para walang patulog-tulog. Edwina. Kagrupo to ni Abram. Modulation index, the ratio of the frequency deviation to the modulating frequency is known as the modulation index. In most communication systems using FM, maximum limits are put on both the frequency deviation and the modulating frequency. In standard FM broadcasting, the maximum permit frequency deviation is 75 kilohertz, and the maximum permitted modulation frequency is 15 kilohertz. The modulation index from standard FM broadcasting is therefore 5. 5. Paano naging 5 yan? Di ba? 75 divided by 75 times 75 divided by 15. Diba 5? Sino ba yung nagsalita? Edwin. 75 over 15 is 5. Tama ba ako, Edwina? Hello? Edwina. Yes, sir. Parang absent ka nung laboratory last Friday. Sir, pumasok ako. Hindi, si Abram kausap ko, hindi ikaw. Sabi mo, Sir Edwina. Oh, hindi. Kasi pag sinatanong ko si Abram, ang lambing-lambing niya. Sino ka grupo mo? Sir, si Edwina. Ang lambo to. Parang there's something between you and Kuya Abram. Sir, grabe naman, sir. Ha? Namanta sa akin. Hindi. Ano magagawa nyo? Ako, kasi kami mga professor nyo, kami mga magulang nyo, no, kayo meron kami nakikita na hindi nyo nakikita. Nice one, Bram. Huwag nyo masamain yung aming mga prediction. Bram, sir. Ano na? Taken na po si Bram. Taken na po. Guys, unless kasal na kayo, pero pang hindi pa kayo kasal at nag-aaral pa kayo, tapusin yung pag-aaral niyo, no? Kayo pa. Ang mga second year to STEM ay para lang sa mga second year to STEM. No? Huwag na kayong magreklamo sa akin. Edwina, Abram, or idatrap ko kayo? Anong gusto niyo? Nice one, Bram. Pamasko na. Yung tawa ng tawa dyan. Ano na? May kasama na si Bram sa Pasko. Ayun lang eh. Ayun maniwala sa akin. Edwina, okay ba yan? Sir, kinikinig na po si Edwina. Edwina, May, okay ba yan? Sumagot ka, idadrop kita, sumagot ka. Okay ba yan? Ginagawa ko. Kasama na ako, sir.
change up po, sir, single na po. Paano mo nasabi? Hindi, nauntog yung boyfriend nauntog. Oy, sir, grabe ko. Lagyan ng helmet yung mga boyfriend nyo. Lang po. Lagyan ng mga helmet, ha? Anyway. Patuloy natin. Yan yun. So, ito yung mga parameters ng FF, no? Index. Okay. O, deviation pala, no? Okay. Oh. Its index, no, the same with, the deviation is the same as index, no? Yan. Kasi index sa sa AM Okay. Yan. Sino itong si Bessel? Tao to, no? Gumawa siya ng pattern para malaman natin hanggang saan ka lang mag-i-index. Kasi pag maraming index, nagkakaroon ng harmonics. Di ba sabi ko sa inyo, pag may mga harmonics, no? Hindi ka pa nakakapunta sa center frequency, no? Nasasag, no? Nakakapwedeng maapekto yung ibang nag-o-overlap. Okay. So hindi daw kailangan to i-memorize, di ba nga? Kasi nga standard na siya. Ito 'yon. Yan 'yon. Kung ang modulation index mo is 5, maabot ka ng 8. Okay. 8 sidebands, no? Ayan yun oh. Ay, meron tayo ditong no? So, preparation for Bessel function is the factorial, no? For a narrow band FM, okay, if we have a pi over 2, that's 1.57. So, the narrow band FM is widely used in communication. It conserves spectrum space at the expense of signal to noise. Anyways, factorial yan Let's see. Alam ko may problem dito Ayan, may problem. Then, ano pa yung mga preparation nating definition? Bandwidth. So, if the higher the modulation index, the greater the number of sidebands. Tama nga naman. Yung 5 natin, no? Daming sidebands. Mabot ng 8. So, 4 by 4. 4 sa left, 4 sa right. Okay? When the spectrum conservation is necessary, the bandwidth of FM signal can be restricted by putting an upper limit on the modulating index. Yan. Yun nga, doon sa Bessel function, no? Hanggang pag 5, hanggang doon lang siya. Okay? Basahin natin yung example tsaka yung solution. Ang magbabasa si Aaron, kapangalan ko. Daniel. Andiyan ka ba, Daniel? Aaron? Daniel. Nandito po, sir. Sige. FM signal bandwidth. Example, if the highest modulating frequency is 3 kHz and the maximum deviation is 6 kHz, what is the modulation index? MF is equals to 6 kHz over 3 kHz equals to. What is the bandwidth? Bandwidth is 2F. To FM. FM is frequency modulation. Okay po, sir. Where N is the number of significant sidebands. Bandwidth. Modulating frequency. Okay, sige, tuloy. 2, open close parenthesis, 3 kHz, open close parenthesis, 4,
is equals to 24 kilohertz. Significant sidebands are those that have an amplitude of greater than 1% in the Bessel table. Okay, thank you. So meron daw modulating frequency, which is FM, F sub M, which is 3, and maximum deviation is 6 kilohertz. So the modulating index is MF, is 6/3 kilohertz. We have 2. And the bandwidth is 2 times 3 times 4. So, tingnan natin, no? Tingnan natin yung 2. O 2, umabot ka ng 4. Port bandwidth, sidebands. Yung 2, nakita nyo yung 2? Nakita nyo yung 2? Ito yan. Tapos umabot ka na hanggang 4 port bandwidth. So meron kang 4. Gets nyo? Hello? Yes po, sir. Yes po. Hello. Sir. So kaya naging 4 yan. So naging 24. Ibig sabihin, the lower sideband is walang binanggit na carrier, ano? Certain frequency. Basta 20 pa yung bandwidth, no? 24 kilohertz, no? Ikumpara mo sa 10 kilohertz ng AM, mas wider ang bandwidth ng FM. Okay? Tapos meron siyang note dito sa baba. Significant sidebands are those that have an amplitude of greater than 0.1. Okay. Yan natin. Ay nga, 0.1. So, always also remember that sa sidebands, nandun yung information. As I told you in my recorded lecture, no, wala sa carrier frequency, no? Yung data nyo, information ay nasa upper or lower sideband. Okay? So, kinopya lang ng upper side. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga suppressed carrier. Pwede naman pala tanggalin yung lower sideband. Anyway, laman naman nun katulad ng upper sideband. No? Noise. Ayan naman yung mga noise. Pakibasa. Jasper. Noise is interference generated by lightning, motors, automotive ignition system, and power line switching that produces transient signals. Noise is typically narrow spikes of voltage with high frequencies. Noise voltage spikes add to a signal and interfere with it. Some noise completely obliterates signal informations. Yan. Dati-rati naalala ko sa mga, yung unang cellphone, hindi naman una, no? Yung mga handheld, yung mga, lumiit na siya. Kasi dati ang unang cellphone, kasi laki ng braso mo eh. Di ba? Tapos, lumiit siya ng 32, kasi 3220, no? 3210. LCD yun. Wala pa Android nun. Sa mga gasolinahan, bawal na bawal mag-text kasi nga nagpo-produce siya ng noise. At yung spikes na yung voltage yun, siyempre. So baka delikado nga naman talaga. Pero sa panahon ngayon, it was corrected, no, by technology. Kahit anong cellphone mo, no, meron na siya mga power management. So
So may mga noise talagang totally damage the signal information. So it will be suppressed by noise suppression, okay, ng FM. Ikaw, Jezreel. Jezreel? Jezreel? Yes po, sir. Narinig po ba, sir? Yes, loud and clear. Take it out. Roll it and spin. FM signals have a constant modulated carrier amplitude. FM receivers contain limiter circuits that deliberately restrict the amplitude of the received signal. Any amplitude variation occurring on the FM signal are effectively clipped by limiting or limiter circuits. This amplitude clipping does not affect the information content of the FM signal, since it is contained solely within the frequency variations of the carrier. Ang AM, walang limiter yan. Kaya nga siya maingay eh. Pero simple lang ang kanyang system, no? Circuits, transmitter, pinaka-basic siya eh. Okay? Pero in FM, no, the quality of sounds counts. Kaya kahit meron mga noise, pumasok sa limiter and then it will clip, no? Tatanggalin niya yung mga sungay ng noise. Ayan. Yung kanina, oh. Mga demonyo yan, no? Yung mga sungay na yan. Diba? Kaya pag kayo ay sa bahay at napapansin ng magulang nyo na sumasagot-sagot na kayo ngayon, okay? Pwede kayong gamitan at pwede silang lumapit sa akin, Sir Miranda. Tumitigas ang ulo nitong si Edeline. Ano magandang gawin natin? Hayaan nyo. Dadaling ko yan sa isang tunnel na maliit ang pintuan para pag duman siya doon, putol ang kanyang sungay. Limiter. Okay ba, Eds? Okay lang, sir. Peke yung tawa. Halatang peke, ah. Napipilitan lang kayo tumawa. No. Hindi, kilala ko mga tawa nyo. Iba yung authentic. Iba yung peke. Ayan. Ito, bagong ano to, no? Pang-suppress din ng noise sa FM. Pre-emphasis and de-emphasis. Sa transmitter, meron na tayong pre-emphasis. Sa receiver, meron tayong de-emphasis. Okay? So, noise can interfere with an FM signal and particularly with the high frequency components on the modulating signal. Noise is primarily sharp spikes, katulad kanina. And to overcome high frequency noise, a technique known pre-emphasis is used. So, high pass filter lang siya. No, kasi tumataas yung signal mo eh. Diba? Dahil sa noise, can serve as a transmitter pre-emphasis. Tapos, nauulit din yan sa receiver. So, meron din siyang de-emphasis naman. Okay? Ayan. That is an high-pass filter. Okay? O, iba naman. Magtutuloy. Mark Joshua Levita. Mark Joshua Levita. Mark Joshua Good Levita. afternoon po, sir. Good afternoon. Kindly read it and spin it, roll it. Philippines. Pre-emphasis. A simple low-pass filter can operate as a de-emphasis circuit in a receiver. A de-emphasis circuit returns the frequency response to its normal flat level. The combined effect of pre-emphasis and de-emphasis is to increase the signal-to-noise ratio for the high-frequency components during transmission so that they will be stronger and not masked by noise. Yan. Lahat ng communication link,
mapa Navy, military, broadcasting, piatos o ng GSM, ng mga cell sites, sinusukat yan sa signal to noise ratio. Okay? So may mga bracket yan sa radio telephone o radio manual. Wari, microwave. No? Pag naka 30 dBm ka, pasok yun. Okay? So, bago mo sasukatin, maglalagay ka na ng mga filter circuits sa FM. Ito FM na to, no? Broadcasting. Para pumasok ang received signal level. This is the signal to noise ratio in dBm. Okay? Yan. Kaya malaking bagay yan, guys. Kaya tinatanong ko yung application ng mga filter circuits nyo. Kasi akala nyo lang, sa radyo lang, saan ba to? Speaker, sound system, no? Pero, no? Limited lang pag ganon. So, dapat damihan natin. So, ginagamit yan sa mga tuner talaga. No? Sa mga pangtanggal ng noise. Ayan. Ngayon, paglalabanan natin si Bongbong Marcos at saka si ano yung AM? Sino bang presidential na AM? Acquiao Manny. Tingnan natin kung sino mananalo. Acquiao Manny. AM. Sige. Si ano? Si Melvin. Melvin. Andiyan ka ba? Yes, sir. Gusto mo bang magustuhan ka ni Mary Rose Seda? Gusto mo bang magustuhan ka ni Mary Rose Seda? Hindi po, sir. Mahirap po mamilit ng taong ayaw sa'yo, sir. Ako na nagsasabi, kayo na. Lahat ng gusto ng professor nasusunod yan. Di ba, Mary? Tumawa na siya. Gusto, Hello, okay sir. lang, okay lang. Bawal yan. Anong bawal? O sige, anong bawal? Yung grades nyo? Na mamili kang ano bawal. Sige nga, sige nga. Yan ang ano ko sa inyo eh. Ako, wag nyo ako i-deader ha. Ako, meron na akong ikinasal sa, ang dami kong mga, ako na yata pinakamaraming inaanak ng estudyante na nagkatuluyan dahil sa klasiko. O sige, Melvin. Okay ba yung idea ko, Melvin? Okay po, sir. Okay po. Yan ang pasado ka na sa akin. Si Seda hindi. Isasabit ko yan. Si Mary Rose. Hello, sir. Ano? Hindi. Uno ka sa akin, Mary Rose. Okay pa sa'yo si Melvin? Uno. I can't believe it. Hindi nga, uno ka nga. Cum laude ka, sige. Ano? Kay na Melvin. Okay sa'yo si Melvin. Sagutin mo ako. Mary Rose. Sir. Sige, baksak ka. Ako madalang kausap. Ano? Mary Rose. Sige, sir. Yan. Mabuhay ang bago magkasintahan, guys, ha? Sir, recorded yan, sir. Kaya nga. Yari ako sa adaan nito. Okay, game. Melvin. Advantage of FM. FM typically offers some significant benefits over AM. FM has superior immunity to noise, made possible by Clipper limiter circuits in the receiver. In FM, interfering signals on the same frequency are rejected. This is known as the capture effect. FM signals have a constant amplitude and there is no need to use linear amplifiers to increase power levels. This increases transmitter efficiency. Thank you po, sir.
Dapat lang pasalamat ka sa akin, Melvin. May jowa ka na kagad. Okay, Pina. Okay. You made my day complete. Ayan, no? Maliwanag, no? Meron siyang superior, no? Ibig sabihin, ang ganda ng, kaya nga may high fidelity. Pag sinabi high fidelity, left, bosses, right, sounds o instrument. Yan, fidelity. May multiplexing. Tapos, ang ganda ng ano talaga niya. Hindi siya maingay. Tapos, meron siyang wave trap, which is capture effect. LC lang yan, no? Inductor, capacitor lang yan. And then, FMC have a constant amplitude. Okay, pag-usapan natin kanina. Kaya hindi na kailangan pa rin ng linear, no? Ng amplifier. Pero hindi katulad ng AM, kala mo laksan para marinig mo. Para ma-distinguish mo yung totoo. Okay. Disadvantages of FM. Mapuso. Nico. Sir. Channel 2 ka ba? Channel 7? Channel 5? Mapuso ka eh. Sir, mapuso po. Mapuso ka na. Ante, kanino yung dinededicate yung pagbasa mo na yan? Sa klase mo lang ha? Babae. Do. Kanino? Kahit kanino lang po, sir. Kaya ano? Mamili ka dyan. Ang dami available dyan. Si Ayan po. Ah. Ayan ha? Ayan. Nakikinig ka? Yes ayan. po, sir. Hindi. Ayan ako. Ayan. Sige. Sir, ligata si Ayan, sir. Sige. Okay, basa. Disadvantages of FM. FM uses considerably more frequency spectrum space. FM has used more complex circuitry for modulation and demodulation. In the past, the circuits used for frequency modulation and demodulation involved were complex, with the proliferation of ICs. Complex circuitry used in FM has all but disappeared. ICs are inexpensive and easy to use. FM and PM have become the most widely used modulation method in electronic communication today. Thank you. All right. So, una-una, wider frequency. Disadvantage. Siyempre, no? Ang available nga, di ba, ang FM is 88 to 108 megahertz. Okay? Minsan, Google nyo, how many FM station do we have? Paki-Google nga, guys. Ngayon, how many FM station do we have in the Philippines right now? Paki-Google. Type nyo, how many FM station in the Philippines right now? Gets nyo na? Ilan? 416 po sa AM station. Tapos sa FM station po is 1,042 po. Mas marami ang FM. Yes po, sir. Mas marami pa ang FM. Doble po ang dami. Oh, thank you. O see, despite of the, expensive, marami nagre-resort pa rin sa FM because of the quality of sounds. Okay? Kaya sikat ang AM sa mga balita. Ang FM, di ba? Sa sounds, di ba? Lalo na paggabi, matutulog ka, mga playlist nila, no?
Akala mo, very smooth. Ang ganda, na? Kasi FM nga, quality na FM. Kasi siguro, I do believe, kaya dumadami nag-invest sa FM because nakita nila ang Pilipino ay unang music lover. Okay? They hate noise. No? Gusto nila, no, okay lang na mag-invest sa FM. So maraming naging sponsor na pwedeng umano kasi nga, no. Pero ang number 1 yata ngayon FM is Love Radio. Diba? Magandang morning. Di ba? Tama ba ako Mr. Mapapusaw? Tama, sir. Di ba? Pakiulit nga yung yung pag-announcer ni Nicole pag morning. Magandang morning. Sige nga. Magandang morning. Paano ka magugustuhan ni niyan? Ni Carla? Di ba? Di ba Carla, no? Carla. Sir, bakit ako na naman, sir? Gusto mag-drop? Sir, O, edi umuo ka na lang sa akin. Kanya-kanyang trip lang yan. Ako professor Siyempre, lahat ng gusto ko sa klase ko, ako masusunod. Para kay lola ko. Lola ko ganyan eh. Hindi, joke lang. Patay na lola ko. Yan. Ito yung mga technical differences, okay, ng AM, FM. Sa TV, yung audio doon, FM signal. Yung video, that is picture, that is AM. Okay? Tapos, plus synchronization, signal, yan, gano'n. Okay. Yan. Yan ang ating chapter 5. Yan. Thank you for listening and watching. Stop recording tayo.